Isang pirasong papel lang pala ang halaga ng 8 taon kong pagod at luha. Habang nagpapakahirap ako sa mainit na kusina para sa ating kinabukasan, dahan-dahan nyo na palang nilalimas ang lahat sa akin. Sabi nyo pamilya tayo, pero ginawa nyo lang akong ATM para sa inyong karangyaan. Ngayon, ituloy nyo ang kasal sa harap ng altar, pero siguraduhin nyo munang kaya ninyong tingnan ang Diyos sa mata. Ang winonang tanga at sunod-sunuran ay patay na. Handa na ba kayong harapin ang impyernong kayo mismo ang gumawa? Gagamitin lang natin siya habang may pera pa siya. Rafael, isang hamak na panadera na nangarap lumipad ng mataas, ngunit nakalimutan niyang sa lupa pa rin ang bagsak niya. Ang boses ni Doña Graciela ay parang talim ng malamig na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng pasilyo ng kanilang mansyon. Huwag mong kalimutan kung nasaan ang lugar niya. Pagkatapos ng kasal, at kapag nakuha na natin ang kontrol sa lahat ng ari-arian niya, alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi siya kailanman magiging isang tunay na Montemayor. Sa kabilang panig ng nakapinid na pinto, napatigil ang kamay ni Winona na hawak ang isang piping bag. Kasalukuyan niyang binubuo ang huling piraso ng rosas na gawa sa puting asukal para sa kanyang sariling wedding cake. 8 oras na siyang nakatayo sa loob ng mainit na kusina ng kanilang maliit na panaderya bago dinala ang cake sa bahay ng mga Montemayor bilang sorpresa. Ngunit ang sorpresang natanggap niya ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang daluyan ng dugo. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Si Rafael, ang lalaking nangako sa kanya ng kailanman, ang lalaking pinag-alayan niya ng 8 taon ng pagtatrabaho hanggang sa mamaltos ang kanyang mga daliri sa init ng huruno, ay nanatiling tahimik. Ang katahimikang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Winona ay tila naging yelo sa kanyang balat habang nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling tuhod. Nabitawan niya ang piping bag. Ang maputing krema ay kumalat sa sahig, tila isang mantsa ng nasirang pangarap na hindi na muling mabubuo pa. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa sakit, naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa. Isang notification mula sa bangko ang sumilip sa screen. Isang opisyal na email na nagsasabing ang titulo ng condominium unit sa Pasig. Ang tanging bunga ng kanyang 8 taong pagtitipid at pagkakuba sa trabaho ay matagumpay nang nailipat sa pangalan ni Selena Montemayor. Ito ang Kusokep, isang dobleng dagok na nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Ang kanyang pag-ibig ay ginawang negosyo at ang kanyang pinaghirapan ay ninakaw ng mga taong itinuring niyang pamilya. Nararamdaman ni Winona ang paninikip ng kanyang dibdib, tila may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang hininga. Ang bawat sulok ng mansyong yon, na dati ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, ay tila naging isang madilim na selda. Tumingala siya. Pinipigilan ang pag-agos ng mga luha na pilit kumakawala sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang boses na lumalabas. Sa loob ng 8 taon, siya ang naging haligi, ang naging takbuhan, at ang naging tagasalo ng lahat ng problema ng mga Montemayor. Akala niya, ang pagsasakripisyo ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang pagsasakripisyo ng walang hangganan ay isa palang dahan-dahang pagpapakamatay. Lumingon si Winona sa kanyang gawa. Ang 3 palapag na cake na sumisimbolo sana sa tamis ng kanilang pagsasama. Ngayon, nakikita niya rito ang kapaitan ng isang malaking kasinungalingan. Ang puting icing ay tila naging kulay abo sa kanyang paningin. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang namamatay at nagiging abo. Ang katahimikan sa pasilyo ay muling nabasag ng malakas na halakhak ni Selena mula sa loob ng silid. Isang tunog na tila nagdiriwang sa kanyang pagkawasak. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay puno ng asukal at harina ay ngayon
ay nakakuyom sa sobrang galit at pait. Paano niya haharapin ang altar sa susunod na Miyerkules kung ang lalaking maghihintay sa kanya roon ay ang parehong tao na nagbenta sa kanya sa mga lobo? Paano niya isusuot ang puting belo kung ang lahat ng nakikita niya ay ang itim na balabal ng pagtatraydor? Lumabas siya ng mansyon sa gitna ng bumubuhos na ulan ng Maynila. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang muka ay hindi nakapaghugas sa init ng kanyang nararamdamang kahihiyan. Ang lungsod na dati ay puno ng ilaw at pag-asa ay tila naging isang malawak na disyerto ng kalungkutan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa at nag-iisa, habang ang mga sasakyan ay mabilis na nagdaraan, walang pakialam sa isang babaeng kakatapos lang mawalan ng lahat. Sa gitna ni kadiliman, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas matindi pa sa kulog na gumuguhit sa langit. Hanggang saan ang hangganan ng utang na loob? At kailan nagsisimulang maging kasalanan ang labis na pagmamahal sa maling tao? Si Winona Lazaro, ang babaeng laging nagbibigay, ay wala nang natira para sa kanyang sarili, kundi ang malabong anino ng kanyang dignidad. Ang bawat patak ng ulan na nanunuot sa damit ni Winona ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng realidad na pilit niyang tinatakbuhan. Pumasok siya sa loob ng mansyon, bit-bit ang basang katawan at ang pusong unti-unti nang nadudurog. Hindi pa man siya nakakalayo sa bukana ng sala, mabilis na lumapit sa kanya si Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala, isang ekspresyong kabisado na ni Winona. Ngunit sa unang pagkakataon, ay tila nakikita niya ang lamat sa likod nito. Mahal, bakit ka basang-basa? What happened? Kanina pa kita tinatawagan. Bonggad ni Rafael habang hinahawakan ang kanyang mga balikat. Ang init ng mga palad nito ay tila isang malaking kabalintunaan sa ginaw na nararamdaman ni Winona sa kanyang kalooban. You look so pale. Come here. Let's get you a towel. Tinitigan ni Winona ang mga mata ni Rafael. Ang kondo, Rafael. Mahinang simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bigat ng 1,000 katanungan. I received an email. Bakit nailipat ang pangalan ng unit kay Selena? My signature was there, pero wala akong matandaang pinirmahang transfer of title. Saglit na nanigas ang mga bisig ni Rafael, isang maliit na detalye na hindi nakatakas sa mapanuring mata ni Winona. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malambot at mapait na ngiti. Mahal? Listen to me. It's just a misunderstanding sa bank. You know how messy their system is sometimes, right? Don't stress yourself about it. Inaayos na namin ni Mama yan. Inilapit ni Rafael ang kanyang mukha. Ang boses ay naging malambing at puno ng pakiusap. Malapit na ang wedding natin. Ayaw kong nag-iisip ka ng kung ano-ano. I love you and I will protect everything that is yours. Maniwala ka sa akin. Bago pa man makasagot si Winona, narinig ang marahan at autoritanyong tunog ng mga hakbang sa marmol na sahig. Si Doña Graciela ay pababa ng hagdan, hawak ang isang mamahaling rosaryo at nakabalabal ng sutlang asul. Ang kanyang anyo ay tila isang santo, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang labi ay may dalang pait. Ano itong naririnig ko, Winona? Kinu-question mo ba ang katapatan ng pamilyang ito? Ang boses ng matanda ay mahinahon ngunit bawat pantig ay tila isang latay. Pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay namin sa pamilya mo noong nagkasakit ang nanay mo, ganito ba ang isusukli mo? Isang pagdududa? Lumapit siya kay Winona at hinawakan ng kamay nito, isang hawak na tila mahigpit na tanikala. Sabi ko sa'yo, ang tunay na asawa ay marunong magtiwala. We are doing this for your own good. Masyado kang busy sa panaderya. Hindi mo na namamalayan ang mga legalities. Selena is just holding it for safety purposes habang inaayos ang merger ng mga accounts natin. Naramdaman ni Winona ang pagliit ng kanyang mundo. Ang bawat pangungusap ni Doña Graciela ay tila isang pader
na unti-unting kumukulong sa kanya. Ipinapamukha sa kanya ang kanyang pinagmulan, ang utang na loob na kailanman ay hindi niya mababayaran at ang kawalan niya ng karapatang magtanong. Sa harap ng mag-inang Montemayor, siya ay nanatiling isang hamak na panadera na dapat magpasalamat dahil lamang binigyan siya ng pwesto sa kanilang hapagkainan. I'm sorry, tita. Bulong ni Winona, ang salitang sorry ay tila isang mapait na tableta na pilit niyang nilulunok. Nagulat lang po ako. Good. Now go upstairs and change. Ayaw naming magkasakit ang bride sa harap ng maraming bisita. It would be a disgrace to the family. Wika ni Doña Graciela bago tumalikod at naglakad patungo sa kanilang pribadong kapilya sa loob ng mansyon. Giniyahan ni Fael si Winona patungo sa silid na nakatalaga para sa kanya tuwing bumibisita siya roon. Pagpasok sa loob, iniwan siya ni Rafael nang may isang mabilis na halik sa noo. Muling nangangako na ang lahat ay magiging maayos. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi at nakakasakal. Naupo si Winona sa gilid ng kama, yakap ang sarili, habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng marangyang silid. Napansin niya ang isang itim na folder na bahagyang nakalabas sa ilalim ng side table, tila nalimutan doon sa gitna ng pagmamadali. Sa udyok ng kaba at hinala, dahan-dahan niya itong kinuha. Sa loob ng folder, hindi ang mga dokumento ng bangko ang bumulaga sa kanya, kundi ang sunod-sunod na mga kopya ng gambling debts sa isang kasino sa Parañaque. Ang mga halaga ay umaabot sa milyon-milyong piso. Lahat ay nakapangalan sa kapatid ni Rafael, ngunit ang mas ikinadurog ng kanyang puso ay ang mga collateral documents na nakalakip dito. Ang bawat pirasong papel ng utang ay may nakalakip na application for loan, at sa ilalim ng bawat isa, nakasulat ang kanyang pangalan bilang co-maker. Nangginginig ang mga daliri ni Winona habang binabasa ang mga petsa. Ang mga ito ay ginawa ni mga panahong sinasabi ni Rafael na overtime siya sa bangko. Nung mga sandaling abala si Winona sa paggawa ng libu-libong tinapay para lamang makadagdag sa kanilang ipon para sa kasal. Ang bawat pirma niya na ginamit ay tila isang saksak na paulit-ulit na tumatama sa kanyang likuran. Hindi lang pala ang kanyang bahay ang kinuha nila. Unti-unti na rin nilang ninanakaw ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pangalan, at ang kanyang kalayaan, bago pa man niya maisuot ang singsing ng katapatan. Nakatitig si Winona sa mga dokumento habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Unti-unting binubura ang tinta ng kanyang sariling pangalan. Hanggang saan ang kayang itago ng isang maskara bago tuluyang makita ang halimaw sa likod nito. Ang bawat titik sa mga dokumentong hawak ni Winona ay tila mga anay na dahan-dahang kinakain ng kanyang pagkatao. Ang bawat pirma niya, na akala niya ay para sa ikabubuti ng kanilang hinaharap ni Rafael, ay naging mga matatalim na kawit na bumaon sa kanyang balat. Napasandal siya sa malamig na pader ng silid, habang ang kanyang paningin ay pilit na bumabalik sa isang alaala mula sa nakaraan. Isang gunitang matagal na niyang itinusok sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isip. 5 taon na ang nakalilipas sa isang masikip at amoy gamot na silid sa ospital, nakahiga ang kanyang nanay Rosa. Ang tunog ng mga makinang sumusuporta sa buhay nito ay tila isang mabilis na orasan na nagbibilang ng natitirang sandali. Noon dumating si Doña Graciela, tila isang anghel na binalot ng mamahaling tela. Bit-bit ang isang tseke na nagdugtong sa buhay ng kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, Winona," ang sabi nito noon habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na kamay. "Pamilya na tayo. Ang tulong na ito ay walang kapalit kundi ang iyong katapatan." Ngunit ngayon, sa bawat paghinga ni Winona, nararamdaman niya ang bigat ng tsekeng iyon. Ang utang na loob ay hindi pala isang regalo. Ito ay isang utang na may interes na mas masakit pa sa kamatayan. Ang bawat sakripisyo niya sa panaderya, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang matapos ang mga order ng cake, at ang bawat sentimong ibinigay niya kay Rafael
para sa investment ay bahagi pala ng isang walang katapusang pagbabayad sa isang pabor na hindi kailanman matatapos. Bumukas ang pinto at pumasok si Selena, ang kanyang magiging sister-in-law, na may dalang mga shopping bags mula sa mga kilalang brand. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal kay Winona. Oh, Win, bakit nandiyan ka pa sa dilim? You should be excited. Dumating na yung gown na pinili ko para sa'yo. Simple lang, para hindi naman masyadong halata na galing ka sa hirap. Wika ni Selena habang itinataas ang isang bagong designer bag. Ang bag na yon, sa isang tingin pa lang ni Winona, ay katumbas na ng 6 na buwang sweldo ng kanyang mga tauhan sa panaderya. Nice, sumigaw ni Winona. Nais niyang itanong kung paano nagagawa ni Selena na magpakasasa sa luho habang ang pangalan ni Winona ay unti-unting nalulunod sa mga utang na hindi naman siya ang gumamit. Ngunit ang bawat salita ay nananatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang nanay Rosa na mahimbing na natutulog sa kanilang maliit na bahay sa probinsya ang pumipigil sa kanya. Natatakot siya na sa isang pagkakamali, Angie, lahat ng kabutihang loob ng mga Montemayor ay bawin at ang kanyang ina ang magdusa. Salamat, Selena. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi, isang plastik na pasasalamat na mas mapait pa sa ampalaya. Good. Anyway, si Mama wants to talk to you later about the catering for the reception. Make sure it's top-notch, okay? Ayaw naming mapahiya sa mga business partners ni Rafael. Dagdag ni Selena, bago lumabas ng silid, iniwan ang isang halakhak na tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Naiwan muli si Winona sa gitna ng katahimikan na tila isang mabigat na kumot. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay tila mga rehas ng isang gintong hawla. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pagkawala ng kanyang sariling boses. Ang pangarap niyang kasal ay hindi na isang pagdiriwang ng pag-ibig, kundi isang formal na pagsasali ng kanyang pagkatao sa pag-aari ng mga Montemayor. Sa gitna and kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang marahang pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang screen ay nagliwanag sa dilim ng silid, nagpapakita ng isang numero na hindi nakatala sa kanyang contacts. Sa pag-aakalang isa lamang itong customer mula sa panaderya, sinagot niya ang tawag ng may nangihinang boses. Hello? Bulong ni Winona. Is nito si Miss Winona Lazaro? Isang baritono at kalmadong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na may dalang awtoridad, ngunit may halong malasakit. This is Attorney Wilfredo Vergara. I was the one who notarized your loan application for the condo years ago. May mga nakita akong discrepancy sa mga huling dokumentong ipinadala sa opisina ko na may pirma mo. Kailangan nating mag-usap, Winona, at kailangang mangyari ito bago ang Miyerkules. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang pangalan ni Attorney Will ay pamilyar sa kanya, ngunit ang tono ng babala sa boses nito ay nagbigay ng isang kakaibang kilabot sa kanyang kalamnan. Sa gitna ng bagyong ito, isang estranghero ang nag-aalok ng payong. Ngunit hindi alam ni Winona kung ito ba ay para iligtas siya o para lalo lamang siyang ilubog sa katotohanang hindi pa niya kayang harapin. Ang amoy and kape sa loob ng maliit na coffee shop sa isang tago at tahimik na kanto sa Pasig ay tila isang estrangherong yakap sa gitna ng magulong mundo ni Winona. Nakaupo siya sa pinakasulok, suot ang isang malapad na sombrero at salamin, pilit na nagtatago sa paningin ng sinumang kakilala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagpaparamdam ng kaba sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Attorney Wilfredo Vergara. Hindi siya tulad ng mga abogadong nakasanayan ni Winona sa paligid ng mga Montemayor na laging nakasuot ng mamahaling barong at mayabang ang boses. Si Will ay nakasuot lamang ng simpleng puting polo. Ang kanyang mga mata ay may lalim ng karanasan at ang kanyang boses ay tila isang kalmadong dagat sa gitna ng bagyo. Salamat sa pagpunta, Winona. Simula ni Will habang dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa.
Ang tunog ng folder na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang katotohanang matagal nang nakakubli. Alam kong mahirap para sa iyo ang lumabas dito ng palihim, lalo na't ilang araw na lang ay kasal mo na. Anong ibig mong sabihin sa mga discrepancy at choy ni Will? Tanong ni Winona, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tasa ng kape. Tila doon kumukuha ng init para sa kanyang nanlalamig na katawan. Sabi ni Rafael, nagkaroon lang ng error sa bank system. Ay isang mapait ng ngiti ang sumilip sa mga labi ni Will. I wish it was just an error, Winona, but numbers and signatures don't lie. Look at this. Inilabas niya ang isang dokumento, ang transfer of title ng condominium unit na pinaghirapan ni Winona. Ang petsa ng pirma rito ay noong nakaraang buwan, noong araw na sinabi mong pinapirma kanila ng mga documents para sa insurance ni Doña Graciela. Hindi ito insurance, Winona. Ito ay isang deed of absolute sale sa pangalan ni Selena Montemayor. Nanlambot ang mga balikat ni Winona. Ang bawat salita ni Will ay tila isang piraso ng yelo na inilagay sa kanyang likuran. Pero, mahal ako ni Rafael. Sabi niya inaayos na nila ang lahat. Sabi niya, pamilya na ang turing nila sa akin. Winona, listen to me. Ang boses ni Will ay naging mas seryoso. Puno ng malasakit na bihirang maramdaman ni Winona mula sa ibang tao. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw. Ang pag-ibig ay hindi nandaraya. Nakita ko ang records mo. Hindi lang ang kondo ang nawala sa'yo. Ang lahat ng savings mo sa joint account ninyo ni Rafael ay na-withdraw na at ipinambayad sa mga utang ni Selena at sa casino debts ng kapatid niya. Ginamit nila ang tiwala mo para gawin kang panangga sa sarili nilang pagkakaubos. Tumingin si Winona sa sarili niyang mga kamay na nasanay sa init ng horno, sa harina at asukal, habang walang sawang nagsisikap para sa pangarap na minsan nilang pinagsaluhan ni Rafael. Sa sandaling iyon, may mabigat na kirot na dumaan sa kanyang dibdib, isang sakit na hindi kayang pagaanin ng anumang paliwanag o pangako. Bigla niyang naunawaan na ang bawat sakripisyong inialay niya ay tila ginamit laban sa kanya. Ang lahat ng kanyang ibinigay na tiwala at pagmamahal ay naging dahilan ng pinakamalalim na sugat na naramdaman niya. Bakit niyo po ito ginagawa, Attorney Will? Tanong ni Winona habang ang isang luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkatalo. Bakit niyo ako tinutulungan? Dahil biktima rin ako ng mga taong katulad nila. Winona, sagot ni Will. Ang kanyang boses ay may bahid ng nakaraang pait. At dahil nakikita ko sa iyo ang isang taong may busilak na puso na hindi nararapat na tapak-tapakan lang. Ang batas ay ginawa para protektahan ang mga tulad mo, pero kailangan mong piliin na ipaglaban ang sarili mo. Inabot ni Will ang isang pluma at muling itinulak ang folder kay Winona. I have prepared an initial affidavit of denial. Kapag nilagdaan mo ito, masisimulan nating bawiin ang kondo mo at mapuputol ang access nila sa iba mo pang assets. Pero kailangan mong maging matatag. Kapag nalaman nila ito, gagawin nila ang lahat para manipulahin ka muli. Napatitig, si Winona sa pluma. Sa labas ng coffee shop, ang ulan ay muling bumuhos. Ang bawat patak nito sa salamin ng bintana ay tila mga luhang hindi matapos-tapos. Nararamdaman niya ang hatak ng utang na loob kay Doña Graciela at ang tamis ng mga pangako ni Rafael. Ngunit nararamdaman din niya ang lamig ng katotohanang inilatag sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng pluma. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa gitna ng matinding takot at galit. Sa bawat paghinga niya, tila naririnig niya ang bulong ni Doña Graciela na nagsasabing siya ay walang halaga kung wala ang mga Montemayor. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang kalmado at matapang na tingin ni Will na nagpapaalala sa kanya na siya ay higit pa sa isang biktima. Hanggang kailan mo gustong maging biktima, Winona? Muling tanong ni Will. Ang mga salitang ito ay tila isang pinto na nag-aanyayang buksan. Hanggang kailan mo hahayaang ang sarili mong pawis at dugo ang maging puhunan
Sa kanilang karangyaan, Miyerkules na ang kasal, may ilang araw ka pa para magpasya kung ang lalakaran mo ba ay patungo sa altar ng iyong kaligayahan o patungo sa altar ng iyong sariling kamatayan. Sa loob ng marangyang function hall ng isang hotel sa Makati, ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay tila nakikipag-agawan sa amoy ng mamahaling alak. Ngunit para kay Winona, ang tanging naaamoy niya ay ang pait ng kanyang sariling pawis at ang nakakasuffocate na init mula sa likod ng kitchen area. Nakasuot siya ng kanyang puting uniforme ng panadera. Angie kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalabas ang huling batch ng mga artisan bread na siya mismo ang nagluto mula pa madaling araw. Win, bilisan mo naman. Ang bagal-bagal mong kumilos, nakakahiya sa mga guests. Ang matinis na boses ni Selena ay pumailan lang sa gitna ng abalang kusina. Pumasok siya na tila isang reyna. Suot ang isang itim na cocktail dress na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang bawat hakbang niya sa kanyang matulis na sapatos ay tila isang pagtapak-tapak sa dignidad ni Winona. This is a pre-wedding celebration and housewarming party para sa amin. So everything must be perfect. Don't embarrass the Montemayor name. Hindi sumagot si Winona. Nanatili siyang nakatungo. Inilalagay ang mga tinapay sa isang pilak na tray. Ang bawat tinapay na yon ay gawa sa pagmamahal. Ngunit ngayon ay tila naging mga bato na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Housewarming, bulong niya sa kanyang sarili. Ang selebrasyong ito ay para sa bagong condominium unit ni Selena. Ang unit na binayaran ni Winona sa loob ng 8 taon ng pagtitiyaga. Ngunit ngayon ay naging pag-aari na ng iba sa isang kurap ng mata. Darling, don't just stand there. Serve the guests. Muling utos ni Selena habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin ng kanyang compact powder. At pakisigurado na hindi ka magmumukhang dugyot sa harap nila. You are the future wife of Rafael. At least try to look half decent kahit amoy harina ka. Lumabas si Winona sa main hall. Bit-bit ang mabigat na tray. Ang bawat ngiti ng mga bisita at ang bawat bati ng congratulations ay tila mga sampal sa kanyang muka. Nakita niya si Doña Graciela na nasa gitna ng isang grupo ng mga matatandang babaeng punong-puno ng alahas. Ang matanda ay nagmamalaki tungkol sa kung gaano ka-successful ang kanyang mga anak, habang si Winona ay nananatiling isang anino sa gilid, tagasilbi ng sarili niyang pangarap. Sa isang sulok, nakita ni Winona si Selena na nakapalibot sa ilang mga kaibigan. Hawak ang kanyang cellphone. Look guys, this is my new condo in Pasig. Minimalist aesthetic, di ba? I worked so hard for this. Pagmamayabang ni Selena habang ipinapakita ang mga larawan ng unit ni Winona sa kanyang social media followers. Ang mga puso at komento sa screen ay tila mga uod na kumakain sa puso ni Winona. Alam niya ang bawat sulok ng bahay na iyon, ang bintanang tinitingnan niya tuwing gabi habang nangangarap ng bukas. Ang pader na pinili niya ang kulay. Ngayon, sa isang caption lang sa internet, naging pag-aari na yon ng isang taong hindi man lang alam kung paano humawak ng walis. Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang tray at sabihin sa lahat ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makakilos, dumating si Rafael. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel at ang kanyang muka ay tila walang bahid ng anumang kasalanan. Lumapit siya kay Winona at dahan-dahang hinawakan ang kanyang siko. Mahal, bakit ka nagtatrabaho rito? Sabi ko naman sa'yo, we have caterers for this. Bulong ni Rafael, bagaman alam ni Winona na si Rafael mismo ang pumayag na si Winona ang gumawa ng pagkain para makatipid ang pamilya. Tumingin si Winona sa pulso ni Rafael. Isang bagong relo ang nakasuot doon. Isang mamahaling brand na gawa sa ginto at may kumikinang na bezel. Ang bawat segundo ng paggalaw ng kamay ng relo ay tila isang paalala ng perang nawala sa kanyang bangko. Saan galing yan, Rafael? Tanong ni Winona. Ang boses niya
ay halos hindi na marinig sa gitna ng ingay ng party. Ito? Gift ni Selena. Sabi niya as a thank you gift dahil tinulungan ko siya sa paglipat sa bagong kondo niya. Sagot ni Rafael nang hindi tumitingin sa mga mata ni Winona. Inayos niya ang kanyang manggas. Tila ipinapakita ang kanyang bagong luho. Ang ganda, di ba? Bagay na bagay sa akin. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang bawat hibla ng kanyang pag-ibig ay tila unti-unting napuputol. Ang relong yon, ang party na ito, ang mga shopping bags ni Selena, lahat ng yon ay galing sa kanyang dugo at pawis. Ginamit nila ang pera niya para bumili ng regalong magpapasaya sa isa't isa habang siya ay hinahayaang mamatay sa pagtatrabaho sa mainit na kusina. Si Rafael, ang lalaking nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa, ay masaya sa bawat segundo na lumilipas sa relong binili gamit ang ninakaw na kinabukasan ni Winona. Sa gitna ng marangyang celebration, naramdaman ni Winona ang isang matinding lamig. Hindi na niya naririnig ang musika, hindi na niya nakikita ang mga ilaw. Ang tanging nakikita niya ay ang malaking kasinungalingang bumabalot sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Doña Graciela na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Isang tingin na puno ng tagumpay at pangungutya. Tila sinasabi na si Winona ay isang kasangkapan lamang na gagamitin hanggang sa tuluyang masira. Nabitawan ni Winona ang hawak na sipit ng tinapay. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Hanggang kailan niya kayang sikmurain ang ganitong uri ng pagtatraidor? Sa bawat ngiti ni Rafael na tila walang malay, isang bahagi ng pagkatao ni Winona ang tuluyang nagiging bato. Ang kasal ay sa susunod na Miyerkules na, ngunit ang tanong ay hindi na kung mahal ba niya si Rafael, kundi kung kaya pa ba niyang iligtas ang natitirang bahagi ng kanyang sarili bago siya tuluyang maubos ng pamilyang ito. Nabalot ng matinding tensyon ang buong mansyon nang marinig ang tunog ng isang basong nabasag sa sahig ng silid ni Doña Graciela na sinundan ng mga nagmamadaling hakbang ng mga kasambahay sa pasilyo. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napalitan ng boses ni Rafael na puno ng takot at panginginig habang tinatawag ang pangalan ni Winona. Pagpasok niya sa silid, natagpuan niya ang matanda na nakahiga sa kama. Sapo ang kanyang dibdib at tila nahihirapang huminga. Ang bawat paglanghap nito ay mabigat at puno ng hirap, habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng iniindang sakit. Winona, please! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Mama, tila inaatake na naman sa puso. Ang sigaw ni Rafael habang nakaluhod sa tabi ng kama. Inabot niya ang isang x-ray report at mga reseta na nakapatong sa side table. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Ang sabi ng doktor, kailangang dumaan sa isang agarang operasyon si Mama para sa kanyang baradong ugat. Pero dahil sa mga kamakailang problema sa business at sa mga accounts namin na kasalukuyang nakahold, wala kaming sapat na cash na mailabas sa ngayon. Dahan-dahang humawak si Doña Graciela sa kamay ni Winona. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang kanyang pagkakahawak ay may biglaang lakas na tila hindi inaasahan mula sa isang taong naghihingalo. Winona, ikaw lang ang tanging pag-asa namin. Mahinang bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong kandila sa gitna ng malakas na hangin. Ayaw kong mawala bago ko kayo makitang mag-isang dibdib ni Rafael. Pero ang dangal ng pamilya, ang kumpanyang iniwan ng asawa ko, kailangang maisalba para sa inyong kinabukasan. Isang pirma mo lang sa dokumentong ito, anak. Ito ay para payagan ng bangko na gamitin ang iyong pangalan bilang collateral sa isang emergency medical loan. Huwag mo akong iwan sa gitna ng aking huling laban. Inilabas ni Rafael ang isang makapal na dokumento mula sa isang envelope. Hindi ito basta medical loan. Sa isang mabilis na sulyap ni Winona, nakita niya ang mga salitang Special Power of Attorney. Ito ay isang kasunduan na magbibigay sa pamilya Montemayor ng ganap na kontrol sa lahat ng natitirang ari-arian, accounts
at maging ang lisensya ng kanyang maliit na panaderya. Alam ni Winona na ito na ang huling hakbang ng kanilang plano upang tuluyan siyang maubos. Nakita niya sa isang sulok ng silid ang isang bote ng gamot na nakabukas, isang simpleng bitamina lamang at hindi ang gamot para sa puso na palaging iniinom ng matanda. Napansin din niya ang isang mabilis at palihim na sulyap ni Doña Graciela kay Rafael, isang pag-uusap ng mga mata na puno ng pagkakasundo at panlilinlang. Huminga ng malalim si Winona. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang mabagal na pagbibilang ng kanyang sariling hatol. Nararamdaman niya ang init ng mga luha ni Rafael na pumatak sa kanyang kamay. Mga luhang hindi niya malaman kung tunay o bahagi lamang ng isang dula-dulaan. Kung hindi niya ito lalagdaan ngayon, masisimulan nilang pagdudahan ang kanyang mga kilos bago pa man dumating ang araw ng kasal. Kailangan niyang maging isang mahusay na artista sa entabladong ito na puno ng mga impostor. Kailangan niyang ipakita ang kanyang pagiging tanga at sunod-sunuran sa huling pagkakataon upang masigurado ang kanilang tuluyang pagbagsak. Sige po, tita. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, bulong ni Winona. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala at lungkot. Kinuha niya ang pluma mula sa kamay ni Rafael. Ang bawat linyang iginuhit niya sa papel ay tila isang pangako ng paghihiganti na nakatago sa ilalim ng isang mapait na sakripisyo. Habang tinatapos niya ang kanyang pirma, nakita niya ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ni Doña Graciela. Isang ngiti ng tagumpay na akala ng matanda ay hindi napansin ni Winona. Pagkatapos ng pirmahan, biglang tumayo si Rafael at niyakap si Winona ng mahigpit. Thank you, mahal. You saved us. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo ngayon. Ngunit sa loob ng yakap na yon, wala nang naramdamang init si Winona. Ang tanging naramdaman niya ay ang lamig ng isang patay na relasyon at ang bigat ng isang lihim na balak. Pagkalabas niya ng silid, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Attorney Will. Nakatayo si Winona sa madilim na pasilyo, nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang kidlat ay gumuguhit sa langit, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa paligid. Ang dokumentong pinirmahan niya ay magiging mitsa ng pagsabog na hindi inaasahan ng mga Montemayor. Isang pirma para sa buhay ng kanyang biyanan, ngunit ito rin ang magiging pirma na magtatapos sa kanilang marangyang panaginip. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang naiiwan sa hangin. Sapat na ba ang isang pirma para mabawi ang lahat ng nawala? O ito ba ang magiging huling pako sa kanyang sariling libingan? Malamig ang hanging umihip sa paligid ng lumang gusali sa dulo ng kalsada, kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga kamay na pilit humahabol sa bawat hakbang ni Winona. Ang dilim ng gabi ay naging katuwang niya sa pagtakas mula sa mapanuring mga mata sa mansyon ng mga Montemayor. Sa loob ng maliit at simpleng opisina ni Attorney Wilfredo Vergara, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lampara sa ibabaw ng mesa na nagbibigay ng madilim na anyo sa mga tumpok ng papel na nakapaligid sa kanila. Nilagdaan ko na, Attorney Will, bulong ni Winona. Ang kanyang boses ay halos mawala sa gitna ng huni ng lumang aircon na tila naghihingalo sa sulok. Inilapag niya ang isang kopya ng Special Power of Attorney na lihim niyang kinuhanan ng larawan bago ito ibigay kay Rafael. Wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi ko ginawa yon, mas lalo nilang paghihinalaan na may alam na ako. Kinuha ni Will ang mga papel at dahan-dahang binasa ang bawat linya. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo at ang seryosong anyo ng kanyang muka ay lalong nagpabigat sa nararamdaman ni Winona. Ito ang inaasahan ko, Winona, pero may natuklasan pa kaming mas malalim pa rito. Wika ni Will habang may inilalabas na isa pang folder mula sa kanyang drawer. Hindi lang sila basta sakim, sila ay lunod na sa utang. Ang kumpanya ng mga Montemayor ay isang ruida na lamang ng mga kasinungalingan. Ang mansyong tinitirhan nila, ang mga kotseng idinidrive ni Rafael, lahat yan ay nakasangla na. Napahawak si Winona sa gilid ng mesa
upang hindi siya mabuwal. Paano nila nagagawang magpanggap na maayos ang lahat? Dahil sa iyo, Winona, diretsong sagot ni Will. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng babae. Ikaw ang kanilang collateral. Ang wedding na ito ay hindi para sa pag-iisa ng dalawang puso. Ito ay isang financial strategy. Plano nilang gamitin ang pangalan mo, ang credit line ng panaderya mo, at ang mga wedding gifts mula sa kanilang mayayamang kaibigan para bayaran ang mga utang na malapit ng sumabog. Ang balak nilang gawin sa iyo pagkatapos ng kasal ay isang legal abandonment. Gagawin kanilang scapegoat sa lahat ng kanilang mga utang habang sila ay muling magsisimula gamit ang mga huling sentimong makukuha nila sa iyo. Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 8 taon ay hindi lamang pala pag-aalay sa pag-ibig, kundi pagpapakain sa isang halimaw na walang kabusugan. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang puso, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang nanay Rosa na laging nagpapaalala sa kanya na maging mabuti at mapagbigay. Napansin ni Will ang panginginig ng mga kamay ni Winona. Dahan-dahan siyang tumayo at kumuha ng isang maliit na lalagyan ng ointment mula sa kanyang mesa. Hinawakan niya ang kamay ni Winona, ang mga kamay na may mga sariwang paltos mula sa pagmamadali sa kusina kanina. Huwag mong hayaang ubusin kanila hanggang sa wala nang matira, Winona. Mahinahon niyang sabi habang dahan-dahang ipinapahid ang gamot sa kanyang mga sugat. Ang lamig ng ointment ay tila isang haplos ng pag-asa sa gitna ng kanyang nag-aapoy na galit. Sa bawat pagtitiis mo, lalo mo silang binibigyan ng kapangyarihang sirain ka. Pero ngayon, tayo na ang may hawak ng alas. Inilatag ni Will ang kanilang plano. Ang ESPA na nilagdaan ni Winona ay dadaan sa isang legal na proseso na lihim nilang babantayan. Ang lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Selena at Rafael ay nakahanda na. Ang kailangan na lamang ay ang tamang pagkakataon para ibagsak ang lahat sa harap ng mga taong pinakakinatatakutan nina Doña Graciela, ang mataas na lipunan ng Maynila. Isang malaking sugal ito, Winona. Babala ni Will. Maaring mawala ang lahat sa iyo bago mo ito mabawi. Maari kang kutyain, pagbintangan, at lalong sakta ng mga taong akala mo ay mahal mo. Pero pangako ko sa iyo, sa dulo ng lahat ng ito, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Tumingin si Winona sa bintana ng opisina. Sa labas, ang kadiliman ay tila walang hanggan, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang maliit na ningas ng apoy na nagsisimulang mag-alab. Hindi na ito ang apoy ng kusina na nagluluto ng tinapay para sa iba. Ito na ang apoy ng katarungan na magluluto ng kanyang sariling kalayaan. Dahan-dahang kinuha ni Will ang kamay ni Winona. Hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa bigat ng kanyang pinagdaraanan. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng katatagan. Sigurado ka na ba sa gagawin natin, Winona? Kapag sinimulan na natin ito sa Miyerkules, wala na itong balikan. Handa ka na bang makitang gumuho ang mundong binuo mo sa loob ng 8 taon para lamang makita ang tunay na liwanag? Napatitig si Winona sa mga mata ni Will. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na agos ng tubig. Ngunit sa likod nito ay ang matibay na desisyon ng isang babaeng pagod na sa pagiging biktima. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila naghihintay ng isang hatol na magpapabago sa lahat. Ang bawat kislap ng kristal na chandelier sa kisame ng silid kainan ay tila mga mapanuyang mata na nakatitig sa bawat kilos ni Winona. Sa ibabaw ng mahabang lamisang natatakpan ng puting puntas, nakahain ang mga pagkaing ang bawat sahog ay binili gamit ang huling tira sa kanyang ipon. Ang amoy ng inihaw na tupa at mamahaling bino ay humahalo sa amoy ng kanyang pagod. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nararamdamang gutom si Winona. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagkasuklam na dahan-dahang namumuo sa kanyang sikmura.
Napakasarap ng tinapay na ito, Winona. Iba talaga kapag gawa ng isang eksperto. Wika ni Doña Graciela habang dahan-dahang pinupunit ang malambot na dinner roll na ginawa ni Winona kaninang madaling araw. Ang matanda ay tila bumalik na sa kanyang dating lakas. Wala nang bakas ng paghihingalo na ipinakita nito noong nakaraang gabi. Ang kanyang boses ay muling naging matunog at puno ng awtoridad. Bukod sa pagiging asawa, malaking tulong ang iyong talento sa pagpapalago ng ating mga social gatherings. Isang karangalan para sa mga bisita natin na makatikim ng gawa mo. Una nga, Win, at huwag mong kakalimutan, after the wedding, kailangan nating i-rebrand ang panaderya mo. Dagdag ni Selena habang abala sa pag-inom ng kanyang wine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Gagawa tayo ng mas high-end na pangalan. Something that sounds Montemayor. Hindi na pwedeng mukhang palengke ang brand mo. Nanatiling tahimik si Winona habang dahan-dahang nilalagyan ng tubig ang baso ng bawat isa. Ang bawat pagdampi ng pilak na kubyerto sa porselanang plato ay naglilikha ng matitinis na tunog na tila mga saksak sa katahimikan ng gabi. Tinitingnan niya ang bawat isa sa kanila, ang mga taong itinuring niyang pamilya, ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang pawis at dugo. Nakikita niya ngayon ang kanilang tunay na anyo, mga lobo na nakadamit pang tao, nagdiriwang sa gitna ng isang piging na ang pangunahing putahe ay ang kanyang sariling buhay. Napansin ni Winona ang bahagyang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Sa ilalim ng kanyang puting apron, hinawakan niya ang maliit na krus sa kanyang kwintas. Ang tanging alaala mula sa kanyang nanay Rosa. Iyon ang kanyang anchor, ang kanyang paalala na ang kabutihan ay hindi dapat maging kahinaan. Sa bawat tawa ni Selena at sa bawat pagmamalaki ni Doña Graciela, lalong tumitibay ang kanyang loob. Ang piging na ito ay hindi pagdiriwang ng kanyang kasal. Ito ang huling hapunan ng mga mapagsamantala. Mahal, ayos ka lang ba? Ang lalim ng iniisip mo, bulong ni Rafael habang hinahawakan ang kamay ni Winona sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanlinlang na lambing. Isang gabi na lang, Winona. Bukas, magsisimula na ang buhay na matagal nating pangarap. Wala nang pagod, wala nang puyat sa kusina. Aalagaan kita. Gusto ni Winona na bawi ng kanyang kamay. Gusto niyang isampal kay Rafael ang lahat ng kasinungalingang natuklasan niya. Ngunit nanatili siyang estatwa. Isang mapait na ngiti ang kanyang ipinakita. Isang maskarang mas matibay pa sa suot ni Rafael. Iniisip ko lang ang bukas, Rafael. Kung gaano karaming bagay ang magbabago pagkatapos ng kasal. Tumayo si Rafael at itinaas ang kanyang baso ng bino. Ang pulang likido sa loob nito ay tila dugo sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Isang toast para sa aking napakagandang bride. Wika niya ng malakas, nakatingin sa kanyang ina at kapatid na may kasunduan sa mga mata. Para sa tagumpay ng ating pamilya at para sa bagong yaman na dadaloy sa ating mga palad. Dahan-dahan ding itinaas nina Doña Graciela at Selena ang kanilang mga baso, ang kanilang mga muka ay puno ng tagumpay. Inabot ni Rafael ang isang baso kay Winona. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Uminom ka, mahal, para sa ating bagong simula. Kinuha ni Winona ang baso. Ang lamig ng kristal ay gumapang sa kanyang balat. Ngunit ang init ng galit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa apoy ng anumang hurno. Tiningnan niya si Rafael, direkta sa mga mata, at doon niya nakita ang kawalan ng kaluluwa ng lalaking minahal niya ng 8 taon. Sa likod ng matamis na alak na ito, alam niyang nakatago ang laso ng pagtatraidor. Ngunit ang hindi alam ng mga Montemayor, ang laso na ito ang magbibigay sa kanya ng lakas para tapusin ang lahat. Para sa bagong simula, ulit ni Winona, ang boses niya ay kalmado, ngunit may dalang bigat na hindi nila namamalayan. Inilapit niya ang baso sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man dumampi ang alak, isang matinding kaba
ang gumuhit sa kanyang puso. Bukas, sa harap ng altar, hindi lamang ang kanyang buhay ang magbabago, kundi ang tadhana ng bawat taong nakaupo sa hapag na ito. Nasaan siya? Paanong mangyayaring wala rito ang bride sa oras na ito? Ang boses ni Doña Grela ay umalinggaw sa loob ng bridal suite ng katedral. Mas matindi pa sa dagundong ng kulog na nagmumula sa labas. Ang bam na asul na gown ng matanda ay tila nangungulubot sa tindi ng kanyang pagkakahawak sa kanyang sariling mga bisig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanuring ningning, ngayon ay nanlilisik sa takot at galit habang nakatingin sa bakanteng upuan sa harap ng salamin. Sa labas, ang ulan sa Maynila ay bumubuhos ng walang tigil. Ang bawat patak nito sa malalaking bintana ng simbahan ay lumilikha ng isang malabo at malungkot na tabing. Ang Miyerkules na ito, na dapat sana ay magiging rurok ng kanilang plano, ay nagsisimulang maging isang bangunggot. Ang puting wedding gown na nagkakahalaga ng daan-daang libo ay nakabitin pa rin sa gilid, malamig at walang buhay, tila isang balat ng ahas na iniwan ng kanyang may-ari. Mama, calm down. Baka nasa banyo lang o baka lumabas lang sandali para huminga. Pilit na pagpapakalma ni Rafael. Ngunit ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang noo ay nagpapakita ng kanyang sariling pagkataranta. Ang kanyang barong Tagalog ay tila nasasakal siya at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Hindi tayo pwedeng mag-iskandalo rito. Ang daming reporters at business partners sa labas. Anong baka lumabas? Halos isang oras na siyang wala rito. Sigaw ni Selena habang mabilis na nagtitipa sa kanyang cellphone. Ang kanyang makeup ay perpekto, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. I've checked the GPS of the car I gave her, pero naka-off ito. My God, Rafael! Kapag hindi natuloy ang kasal na ito, tapos na tayo. Ang lahat ng utang natin sa suppliers at ang utang ko sa credit card, nakasalalay rito. Sa gitna and kanilang pagtatalo, ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay nagsimulang tumunog. Isang malalim at mabigat na tunog na nagpapahiwatig na ang seremonya ay dapat nang magsimula. Ang bawat batingaw nito ay tila isang hatol na nagpapabilis sa tibok ng puso ng mga Montemayor. Ang mga bisita sa labas, ang mga elitista ng Pasig, ang mga kaibigan sa politika, at ang mga taong nais nilang pahangain ay naghihintay na sa pagpasok ng masunuring bride. Napatingin si Doña Graciela sa bintana kung saan makikita ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa tapat ng katedral. Ang bawat segundo ng pagkaantala ay isang mantsa sa kanilang dangal na mas mahirap pang alisin kaysa sa anumang dumi. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa pag-aalala kay Winona, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang pinakaingat-ingatang reputasyon. Hindi tayo pwedeng mapahiya, bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng desperasyon. Lumingon siya kay Selena at isang madilim na ideya ang gumuhit sa kanyang isipan. Selena, tawagan mo ang pinsan mong si Monica. Magkamukha kayo ng tangkad at laki ni Winona. Pakuha ang belo. Takpan ang mukha niya ng maigi. Hindi pwedeng walang maglakad sa aisle na yon. Mama, are you insane? Gulat na tanong ni Rafael, ngunit ang kanyang sariling takot ay tila sumasang-ayon na rin sa kabaliwan ng kanyang ina. Masinsan ni Angie maging pulubi, Rafael. Bulyaw ni Doña Graciela habang pilit na isinusukbit ang belo sa kamay ni Selena. Ituloy ang marcha kapag nasa harap na ng pari, saka natin gagawa ng paraan. Ang mahalaga, magsimula ang seremonya at makita ng mga tao na may kasalang nangyayari. Huwag ninyong hahayaang bumukas ang mga pinto hanggat hindi nakatalukbong ang pekeng bride na. Yan. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas. Ang tunog nito sa bubong ng katedral ay tila 1,000 palakpak na nanunuya sa kanilang katusuhan. Habang abala ang mga Montemayor sa pagbuo ng kanilang huling kasinungalingan, ang upuan ni Winona
Sa harap ng salamin ay nananatiling malamig. Isang maliit na hairpin na may nakakabit na asukal na rosas, ang rosas na ginawa ni Winona sa panaderya, ang naiwan sa ibabaw ng lamesa, tila isang tahimik na saksi sa pagtatapos ng isang panahon. Nagsimulang tumugtog ang organo sa loob ng simbahan, isang maringal na musika na nag-aanyaya sa lahat na tumayo. Ang mga pinto ng katedral ay dahan-dahang bumukas, ngunit sa likod ng makapal na belo ng bride na nagsimulang maglakad, walang nakakaalam kung anong uri ng bagyo ang naghihintay na sumabog. Ang Miyerkules ng luha ay nagsimula na, ngunit ang mga luhang aagos ay maaaring hindi nanggagaling sa mga mata ng taong inaasahan nila. Maglakad ka na. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nararating ang harap ng altar. Monica, huwag mong itataas ang belo na yan kahit anong mangyari. Ang utos ni Doña Graciela ay tila isang malabong bulong sa gitna ng maringal na tunog ng organo. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang banta na hindi maaaring baliin. Sa likod ng makapal at antigong bilong yari sa puntas, ang pinsan ni Selena na si Monica ay nanginginig. Kanyang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ng katedral ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Ang bawat hakbang ng pekeng nobya sa malamig na sahig na gawa sa tisa ay tila isang mabilis na tibok ng puso na nagnanais kumawala sa dibdib. Sa paligid, ang mga matataas na opisyal, mga kilalang negosyante at ang mga mapanuring mata ng lipunan sa Pasig ay nakatayo bilang paggalang. Walang kamalay-malay na ang babaeng dahan-dahang naglalakad patungo sa altar ay isang huwad na karakter sa isang dula-dulaang binuo ng desperasyon. Ang ihalimuyak ng libu-libong puting rosas na nagkakahalaga ng milyon ay tila naging amoy ng isang mabulok na kasinungalingan sa loob ng sagradong espasyo. Sa harap ng altar, nakatayo si Rafael. Ang kanyang muka ay kasing puti ng kanyang barong Tagalog at ang bawat butil ng pawis na gumugulong sa kanyang sentido ay tila naging yelo sa tindi ng kaba. Tinitingnan niya ang papalapit na nobya, ngunit sa halip na pag-ibig, ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakasakal na takot. Alam niyang ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng simbahan ay isang orasang nagbibilang patungo sa kanilang pagkawasak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid, pilit na itinatago ang panginginig na hindi mapigilan ng anumang yaman o titulo. Napakaganda ni Winona, hindi ba? Kahit nakatago ang muka, bakas ang kanyang pagiging mahinhin, ang bulong ng isang matandang babae sa pews na narinig ni Doña Graciela. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ng matandang Montemayor habang tuwid na nakaupo, tila isang reynang nagbabantay sa kanyang gumuuguhong kaharian. Ang bawat pagtango niya sa mga bisita ay isang pagtatangkang itago ang katotohanang ang kanyang pamilya ay nakatayo na sa gilid ng isang malalim na bangin. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Ang bawat patak nito sa bubong ng katedral ay tila isang libong daliri na kumakatok, humihingi ng katarungan. Narating ni Monica ang tapat ni Rafael. Ang pari, sa kanyang maringal na kasuotan, ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan, nagpapaalala sa lahat tungkol sa katapatan at banal na pagsasama. Ngunit sa bawat salitang binibigkas ng pari, tila may isang mabigat na pasanin na idinaragdag sa balikat ni Rafael. Ang seremonya ay nagpapatuloy, isang mekanikal at malamig na proseso na puno ng pagkukunwari. Ang mga mata ng lahat ay nakapako sa magkapares, naghihintay sa sandali ng pag-iisa ng kanilang mga pangako. Kung sino man sa inyo ang may sapat na dahilan upang hindi ituloy ang kasalang ito, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Ang wika ng pari, ang tradisyonal na linyang madalas ay sinusundan ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay naging mas lalong nakabibingi. Ang bawat tao sa loob ng simbahan ay tila nakikiramdam sa bigat ng hangin. Si Doña Graciela ay napahawak ng mahigpit sa kanyang bag. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling balat nito
habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking pinto ng katedral. Sa gitna ng katahimikang yon, ang malalaking pinto ng katedral ay biglang bumukas ng malakas. Tila itinulak ng isang puwersang higit pa sa hangin. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok sa loob ng madilim na simbahan, lumilikha ng isang mahabang anino sa gitna ng aisle. Isang babae ang nakatayo roon, hindi suot ang puting seda ng isang nobya, kundi ang madunggis na uniforme ng isang tiyerba ng panaderya. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng sakit at galit na matagal nang kinimkim. Napatayo ang lahat ng bisita. Ang bawat isa ay napasinghap sa gulat. Ang pari ay napatigil sa kanyang pagbabasa, at si Rafael ay tila nawalan ng lakas sa kanyang mga binti. Ang babaeng nakatayo sa pinto ay walang suot na alahas, walang makeup, at walang belo na nagtatago sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kanyang pagkakatayo, taglay niya ang isang awtoridad na nagpatahimik sa buong katedral. Ang Winona na kanilang inaasahang makikita ay narito na, ngunit hindi siya dumarating bilang isang biktima na iaalay sa altar. Itigil ang kasal na ito. Ang boses ni Winona ay hindi malakas, ngunit ito ay umabot sa bawat sulok ng katedral, mas matindi pa sa anumang sigaw. Ang kanyang bawat salita ay tila isang pako na itinusok sa puso ng kasinungalingan ng mga Montemayor. Nasaan ang tunay na nobya? Nandito ako, at dala ko ang lahat ng katotohanang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga mamahaling gown at pekeng ngiti. Ang bawat hakbang ni Winona sa gitna ng mahabang pasilyo ng katedral ay tila isang pagyanig na nagpapatahimik sa buong mundo. Ang kanyang sapatos na ginagamit sa loob ng kusina ay nag-iiwan ng mga bakas ng putik at basa sa maputing carpet na nakalatag sa sahig. Isang malinaw na mantsa sa gitna ng perpektong kaayusan na pilit binuo ng mga Montemayor. Ang amoy ng harina at bagong lutong tinapay na nananatili sa kanyang uniforme ay humahalo sa halimuyak ng mga mamahaling insenso, isang paalala ng realidad sa gitna ng isang ilusyon. Winona! Ano ang ibig sabihin ng kahibangang ito? Ang boses ni Doña Graciela ay sumabog sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta sa tindi ng galit at kahihiyan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa kanyang magiging manugang. Umalis ka rito. Wala kang karapatang sirain ang araw na ito para sa pamilya ko. Tumingin si Winona ng diretso sa mga mata ng matanda. Isang tingin na wala ng bakas ng takot o pagpapasailalim. Ang araw niyo, tita? O ang araw ng inyong huling panloloko? Lumingon siya kay Rafael na tila isang estatwang hindi makagalaw sa harap ng altar. Rafael, hindi mo ba ipakikilala sa mga bisita mo ang babaeng nasa likod ng bilong iyan? O natatakot kang malaman nila na ang kasal na ito ay kasing peke ng inyong pagmamahal sa akin? Dahan-dahang lumapit si Winona sa pekeng nobya. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang gilid ng bilong yari sa puntas at itinaas ito ng walang pag-aalinlangan. Ang pagsinghap ng mga bisita ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral nang malantad ang mukha ni Monica. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na likido na bumalot sa buong pamilya Montemayor. Si Rafael ay napayuko. Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng mga imbitadong press. Sa gitna ni kaguluhang ito, pumasok si Attorney Wilfredo Vergara mula sa gilid ng simbahan. Bit-bit niya ang isang laptop at isang makapal na folder. Ang kanyang anyo ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng hustisya. Sa tulong ng ilang mga tauhan ni Will, mabilis nilang naikabit ang isang portable na projector na nakatutok sa malaking puting pader sa gilid ng altar. Ang pader na dapat sana ay pagpapakitaan ng mga maliligayang larawan ng pagsasama ni Winona at Rafael. Huwag kayong aalis, mga gino at ginang.
Ang boses ni Winona ay naging mas matatag, mas malalim. Nandito kayo para sa isang celebration, hindi ba? Ipakikita ko sa inyo ang tunay na pinagdiriwang natin ngayon. Hindi ito pag-iisa ng dalawang puso. Ito ay ang paglalamay sa dangal ng pamilyang Montemayor. Nararamdaman ni Winona ang bawat tibok ng kanyang puso. Tila isang mabilis na martilyo na nagwawasak sa huling pader ng kanyang pagtitiis. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 8 taon, ang bawat gabing nilabanan niya ang antok sa harap ng mainit na hurno, at ang bawat luhang pumatak dahil sa pangmamaliit ni na Selena at Doña Graciela. Lahat ng yon ay nagtitipon-tipon sa kanyang mga daliri. Hindi na siya ang Winonang nakatungo habang binabato ng masasakit na salita. Ngayon, siya na ang may hawak ng latigo. Lumapit siya sa projector. Ang kanyang anino ay naging dambuhala sa pader ng katedral. Tumingin siya sa mga bisita, sa mga taong tinitingala ang mga Montemayor. At pagkatapos ay kay Rafael na tila nagmamakaawa ang mga mata. Ngunit ang puso ni Winona ay naging kasing tigas na ng batong bumubuo sa katedral na ito. Wala nang puwang para sa awa sa isang pusong matagal nang pinatay ng kataksilan. Handa na ba kayong makita ang katotohanan? Bulong ni Winona, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging nagdadala ng babala ng bagyo. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang bumaba, patungo sa baton ng laptop. Ang bawat milimetro ng paggalaw nito ay tila isang orasang nagbibilang patungo sa huling hatol. Ang buong katedral ay muling nabalot ng isang nakabibinging katahimikan, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang lahat ay nakatingin sa malaking screen, naghihintay sa sandali na babago sa tadhana ng lahat ng taong naroroon. Sa isang mabilis na pagpindot, ang screen ay nagliwanag at ang unang imaheng lumabas ay hindi ang inaasahan ng sinuman. Ang liwanag mula sa projector ay tila isang puting kidlat na tumatago sa madilim na sulok ng katedral, nagbibigay ng isang nakapanindig balahibong liwanag sa mukha ng mga taong naroroon. Sa malaking screen na nakasandal sa sinaunang pader ng simbahan, hindi ang mga larawan ng masayang paglalakbay ni Winona at Rafael ang lumitaw. Sa halip, isang malinaw na kopya ng titulo ng condominium unit sa Pasig ang bumulaga sa lahat, na sinundan ng isang video recording na kinuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng mansyon. Hindi siya magiging parte ng pamilya. Gagamitin lang natin siya habang may pera pa. Ang boses ni Doña Graciela ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Mas matindi pa sa anumang sermong narinig sa loob ng simbahang iyon. Ang bawat salita ay malinaw, puno ng pangungutya at kawalan ng puso. Sumunod ang boses ni Selena na tumatawa habang ipinapakita ang mga pekeng dokumentong pinirmahan ni Winona sa ilalim ng panlilinlang. Ang bawat halakhak nito ay tila mga latay na tumatama sa pandinig ng mga bisita. Nabalot ng isang mabigat na bulong ang buong katedral. Ang mga matatandang dalaga ng Pasig ay nagtatakip ng kanilang mga labi, at ang mga business partners ni Rafael ay nagsimulang mag-iwas ng tingin, tila nandidiri sa katotohanang nakalantad. Si Doña Graciela ay sumigaw. Ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng desperasyon. Patayin niyo yan! Kasinungalingan ang lahat ng yan. Isang paninirang puri. Sinubukan niyang sugurin ng projector, ngunit ang kanyang mga paa ay tila naging malambot na putik, dahilan upang siya ay mapaluhod sa gitna ng pasilyo. Dahan-dahang lumapit si Winona kay Rafael, na nananatiling nakatayo sa harap ng altar, tila isang rebultong unti-unting dinudurog ng katotohanan. Tinitigan siya ni Winona, hindi na may galit, kundi may isang uri ng matinding awa para sa isang lalaking walang sariling paninindigan. Ang bawat tibok ng puso ni Winona ay tila isang malayang ibon na sa wakas ay nakawala sa isang hawlang gawa sa kasinungalingan sa loob ng 8 taon. 8 taon, Rafael. Mahinang simula ni Winona, ngunit ang bawat salita niya ay narinig hanggang sa dulo ng pews dahil sa mikroponong malapit sa altar. 8 taon akong nagtrabaho hanggang sa mamaltos ang aking mga kamay sa init ng hurno.
8 taon akong nanahimik kahit tinatrato niyo akong katulong sa sarili ninyong pamamahay. Akala ko, ang pag-ibig ay pagbibigay ng lahat. Pero mali ako. Ang pag-ibig na nagnanakaw ng dangal at kinabukasan ay hindi pag-ibig, kundi isang krimen. Inanggat ni Winona ang kanyang kaliwang kamay. Ang singsing na suot niya, ang singsing na sumasagisag sa kanilang pangako, ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng katedral. Ngunit para sa kanya, ang kinang nito ay tila isang malamig na apoy na nanununog sa kanyang balat. Sa harap ng pari, sa harap ng Diyos, at sa harap ng lahat ng taong naging saksi sa kanyang paghihirap, dahan-dahan niyang hinubog ang singsing mula sa kanyang daliri. Ito ang huling sakripisyong ibibigay ko sa inyo, wika ni Winona, habang inilalapag ang singsing sa ibabaw ng banal na altar. Ang tunog ng ginto na tumama sa marmol ay tila isang huling hudyat ng pagwawakas. Binabawi ko na ang aking pangalan. Binabawi ko na ang aking buhay. At higit sa lahat, binabawi ko na ang aking kapatawaran na matagal ninyong inabuso. Napahagulgol si Raphael, dahan-dahang lumuhod sa paanan ni Winona at pilit na hinahawakan ang dulo ng kanyang uniforme. Winona, please, mahal kita. Nagawa ko lang yon dahil sa utos ni Mama. Ayusin natin ito, please. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sapatos ni Winona, ngunit walang naramdamang kahit anong init ang babae. Ang lahat ng emosyon niya para kay Raphael ay tila naging abo na tinangay ng hangin sa labas ng simbahan. Tuminggala si Winona at huminga ng malalim. Ang kanyang dibdib ay lumuwag sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Tumingin siya kay Doña Graciela na ngayon ay tila isang matandang gusaling gumuho sa gitna ng kalsada. Wala ng perlas, wala ng sutla, at wala ng titulong makakapagligtas sa kanila sa tindi ng kahihiyang idinulot ng kanilang sariling katusuhan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Winona ang isang marahang pagpindot ni Will sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala na tapos na ang laban at oras na para lumakad palayo. Ngunit bago pa man makahakbang si Winona paalis, ang malalaking pinto ng katedral ay muling bumukas at ang anino ng ilang mga kalalakihang nakauniporme ng pulisya ay dahan-dahang pumasok, bit-bit ang mga warrant of arrest na magtatapos sa marangyang panaginip ng mga Montemayor. Ang bawat yabag ng mga sapatos ng mga alagad ng batas sa marmol na sahig ng katedral ay tila mga huling nota ng isang malungkot na awitin. Ang malamig na bakal na pumatong sa mga pulso ni Selena ay hindi naglabas ng anumang tunog, ngunit ang bawat kislap nito sa ilalim ng mga ilaw ay sapat na upang ipabatid sa lahat ang katapusan ng kanyang paghahari-harian. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kapalaluan, ay naging isang larawan ng matinding takot at kahihiyan habang pilit niyang itinatago ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang mamahaling designer gown. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Alam niyo ba kung sino kami? Ang sigaw ni Selena ay napuno ng desperasyon. Ngunit ang mga bisitang dati ay yumuyukod sa kanyang harapan ay ngayon ay abala sa pagkuha ng mga video at larawan, tila mga buhayang naghihintay sa pagbagsak ng kanilang biktima. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang kidlat na lalong naglalantad sa dumi sa likod ng kanilang marangyang pangalan. Ang magakasong falsification of documents at large-scale fraud ay hindi na lamang mga salita sa papel. Ang mga ito ay naging realidad na hihila sa kanya patungo sa likod ng mga rehas. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Graciela ay tila isang matandang puno na unti-unting nabubuwag ang mga ugat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Pinapanood ang kanyang kumpanya at ang kanyang dangal na maging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga utang na matagal nilang itinago sa pamamagitan ng pangalan ni Winona ay nagsisimula ng maningil at sa pagkakataong ito, wala nang tanga at masunurin na panadera na magliligtas sa kanila. Ang bawat pader ng mansyong kanyang ipinagmamalaki ay tila dahan-dahang gumuho sa kanyang paningin na nag-iiwan lamang ng isang matandang babaeng balot ng poot at kawalan. Raphael!
Gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Pakiusap ni Doña Graciela, ang kanyang boses ay naging paos at nanginginig. Ngunit si Rafael ay nanatiling nakaluhod sa sahig. Ang kanyang barong ay dumi sa putik na dala ni Winona mula sa labas. Ang kanyang professional na kredibilidad sa bangko ay tuluyan ng naglaho. Ang balita tungkol sa kanyang pakikisabwatan sa pandaraya ay mabilis na kumalat sa mga business circles ng Manila. Siya ay hindi na ang tinitingalang banker, kundi isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kaduwagan at kasakiman. Dahan-dahang lumapit si Winona sa pamilyang dati ay itinuring niyang mundo. Ang kanyang bawat paghinga ay mas magaan na, tila ang bawat hibla ng utang na loob na dati ay nakatali sa kanyang leeg ay isa-isang naputol. Tumingin siya kay Rafael sa huling pagkakataon, hindi na may pait, kundi may isang uri ng kalmadong pagtanggap. Ang lalaking ito ay hindi ang kanyang pangarap. Siya ay isa lamang masakit na aral na kailangan niyang pagdaanan upang mahanap ang kanyang tunay na halaga. Wala nang ililigtas ang aking mga pirma, Rafael. Wala nang tinapay na magpapakain sa inyong kasakiman. Mahinahong wika ni Winona. Ang bawat salita niya ay tila isang pinto na nagsasara magpakailanman. Ang tanging natitira sa inyo ay ang katotohanang kayo mismo ang sumira sa inyong sariling buhay. Ang bawat sentimong ninakaw nyo sa akin ay babayaran nyo sa harap ng batas. Ngunit ang dignidad na ninakaw nyo sa aking pagkatao, iyon ang kailanman ay hindi nyo na mababalik. Tumalikod si Winona at nagsimulang maglakad palabas ng katedral. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katatagan. Ang kanyang mga balikat ay tuwid at ang kanyang paningin ay nakatuon sa liwanag sa dulo ng pasilyo. Sa kanyang tabi, nanatiling tahimik si Attorney Will. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon at seguridad. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang pagkakaunawaan sa pagitan nila ay sapat na upang malaman ni Winona na hindi siya nag-iisa sa kanyang panibagong simula. Sa labas ng simbahan, ang ulan ay tumila na at ang mga ulap ay dahan-dahang nagbibigay daan sa sinag ng araw na sumisilip sa abot tanaw. Ang bawat patak ng tubig sa mga dahon ng puno ay kumikinang, tila mga kristal na nagdiriwang sa kalayaan ng isang kaluluwa. Lumingon si Winona sa katedral sa huling pagkakataon. Doon, sa loob ng sagradong espasyong yon, iniwan niya ang lahat ng kanyang pait, ang lahat ng kanyang pagtitiis, at ang lahat ng kanyang maling paniniwala tungkol sa pag-ibig. Ang bawat segundo ng katahimikan sa paligid ay tila isang masarap na himig sa kanyang pandinig. Ang hangin ay amoy kalayaan, amoy lupa, at amoy ng bagong pag-asa. Wala nang Doña Graciela na magdidikta sa kanyang kilos, wala nang Selena na mangmamaliit sa kanyang trabaho, at wala nang Rafael na gagamit sa kanyang puso. Si Winona Lazaro ay muling nabuhay mula sa mga abo ng kanyang sariling sakripisyo, handang harapin ang bukas na, ang tanging gabay ay ang kanyang sariling lakas, at ang tamis ng katarungang sa wakas ay kanyang nakamit. Ang bawat hakbang sa pasilyo ng kondominium patungo sa unit na dati ay itinuturing niyang pangarap ay tila paglalakad sa loob ng isang libingang puno ng mga bangkay ng kanyang mga pangarap. Hawak ni Winona ang susi, ang susing ito na naging dahilan ng kanyang pagpapakuba sa trabaho sa loob ng 8 taon, ngunit naging instrumento rin ng kanyang pinakamasakit na pagkatalo. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto, ang tunog ng mekanismo ng kandado ay tila isang malalim na buntong hininga ng isang tahanang nawalan na ng kaluluwa. Sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango ni Selena na humahalo sa amoy ng alikabok at kapabayaan. Sa loob ng maikling panahon na tinitirhan ito ng pamilya Montemayor, ang bawat sulok na dati ay maayos at malinis ay napuno ng mga kalat ng kanilang karangyaan. Mga walang lamang bote ng alak, mga shopping bags na nagkakahalaga ng malalaking halaga, at mga gamit na itinapon na lamang sa gilid. Tiningnan ni Winona ang paligid, at sa unang pagkakataon, hindi na siya nakaramdam ng panghihinayang. Ang 4 na pader na ito ay hindi na ang tahanan na kanyang pinangarap.
Ito ay isa na lamang sementadong paalala ng kanyang kamangmangan. Mula sa bintana ng unit, nakita ni Winona ang kaguluhan sa ibaba ng gusali. Doon, sa tapat ng AI, nagkakagulo ang mga creditors at mga taong pinagkakautangan ng pamilya Montemayor. Ang bawat sigaw at bawat pag-aaway na naririnig mula sa malayo ay tila mga anino ng isang gumuho ng kaharian. Nakita niya si Rafael at Doña Graciela na pilit na sumisingit sa gitna ng mga tao. Pilit na itinatago ang kanilang mga muka habang hinahabol ng mga taong nais maningil ng katarungan. Ang mga taong dati ay tinitingala bilang mga Diyos ng mataas na lipunan, ay ngayon ay nagmumukhang mga salarin na walang mapagtataguan. Dahan-dahang lumakad, si Winona patungo sa silid na dati ay inilaan niya para sa kanyang sarili. Binuksan niya ang cabinet at kinuha ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay nakatupi ang kanyang pinakaunang apron, isang simpleng telang puti na may mga mancha ng harina at chocolate na hindi na kailanman natanggal. Ang apron na ito ay naging saksi sa bawat patak ng kanyang pawis mula noong nagsisimula pa lamang siya sa maliit na panaderya. Ito ang simbolo ng kanyang pagsusumikap, ngunit ito rin ang simbolo ng kanyang pagiging alipin sa pag-ibig na walang katotohanan. Lumabas si Winona sa balkonayang unit. Bit-bit ang apron at isang maliit na lighter. Ang hangin ng Maynila ay humahampas sa kanyang mukha. Tila sinusubukang hugasan ang huling bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang apron sa huling pagkakataon. Naalala niya ang bawat gabing suot niya ito habang gumagawa ng cake para sa kaarawan ni Rafael. Ang bawat oras na ginamit niya ito bilang pamunas ng kanyang mga luha tuwing pinapagalitan siya ni Doña Graciela. Ang telang ito ay puno ng kasaysayan ng isang babaeng laging nagsasakripisyo para sa iba. Sa isang marahang pagpindot, ang apoy mula sa lighter ay dahan-dahang kumapit sa dulo ng apron. Pinanood ni Winona ang paglamon ng orange na apoy sa puting tela. Ang bawat kislap ng apoy ay tila isang paglaya. Ang bawat hibla ng tela na nagiging abo ay tila ang 8 taon ng kanyang buhay na tinatangay na ng hangin. Walang tunog ng pagsabog, walang ingay ng pagkawasak. Tanging ang marahang pagliyab lamang na nagdadala ng init sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Ang usok na nagmumula rito ay dahan-dahang umakyat sa langit. Tila isang mensahe na ang Winona ng nakaraan ay wala na. Nang ang apron ay tuluyan ng naging abo, binitiwan ito ni Winona at hinayaang tangay ng hangin ang mga labi nito patungo sa kung saan. Tumingin siya sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng magningning. Wala na siyang nararamdamang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na dati ay nakatali sa pamilyang Montemayor ay tuluyan ng naputol. Ang kondominium na ito, ang mga utang at ang mga alaala ay hindi na niya pasan. Tumalikod siya at lumakad palabas ng unit nang hindi na muling lumingon pa. Iniwan niya ang pinto na nakabukas, tila isang paanyaya sa hangin na linisin ang lahat ng pait na naiwan sa loob. Habang pababa siya sa elevator, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang Miyerkules na ito ay hindi naging araw ng kanyang kasal, kundi araw ng kanyang muling pagsilang. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad palayo, isang pamilyar na anino ang naghihintay sa kanya sa labas ng gusali. Hawak ang isang maliit na supot ng mainit na tinapay na ang halimuyak ay tila isang pangako ng isang bagong bukas. Ang mainit at maalat na simoy ng hangin mula sa dagat ng Batangas ay tila isang malambot na kamay na humaplos sa pagod na mukha ni Winona. Wala rito ang mga nagtataasang gusali na nagtatago sa araw at wala rin ang nakasasakal na amoy ng usok at pabango ng mga taong nabubuhay sa pagkukunwari. Ang paligid ay puno lamang ng payapang luntian ng mga puno ng mangga at niyog. Bit-bit ang isang lumang bag na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit at ang kaunting perang natira mula sa tulong ni Atoy. Will, naglakad siya patungo sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Sa bakuran, nakita niya si Nanay Rosa. Ang matanda ay nakayuko, dahan-dahang tinitipon ang mga tuyong dahon
gamit ang walis tingting. Ang bawat paghagod ng walis sa lupang tuyo ay lumilikha ng isang payapang ritmo na matagal nang hinahanap ng puso ni Winona. Wala sa sariling nabitawan niya ang kanyang bag. Ang bigat na 8 taon niyang dinala sa kanyang mga balikat ay tila unti-unting natunaw sa sandaling mag-angat ng paningin ang kanyang ina. Nabitawan ni Nanay Rosa ang hawak na walis. Ang mga mata nitong may mga guhit na ng katandaan ay mabilis na napuno ng luha. Walang anumang salitang namutawi sa mga labi ng matanda. Ang tanging naging wika nila ay ang mahigpit at maiinit na yakap na pumawi sa lahat ng lamig na naranasan ni Winona sa Maynila. Naramdaman ni Winona ang panginginig ng mga bisig ng kanyang ina at doon, sa gitna ng simpleng bakuran, bumuhos ang lahat ng luhang pilit niyang pinigil sa harap ng mga Montemayor. Patawad nanay, hikbi ni Winona, ang kanyang muka ay nakabaon sa balikat ng matanda. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat para bayaran ang utang na loob natin sa kanila, magiging buo ang buhay ko, pero inubos nila ako. Dahan-dahang hinawakan ni Nanay Rosa ang magkabilang pisngi ni Winona. Tinitigan ng matanda ang mga kamay ng kanyang anak. Mga kamay na puno ng mga hiwa, paltos, at kalyo dahil sa walang tigil na pagtatrabaho sa mainit na kusina. Ang bawat haplos ng ina sa mga sugat na yon ay tila isang gamot na nagpapahilom sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Anak, ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng iyong buong pagkatao. Hindi mo kailangang sunugin ang sarili mo para lamang bigyan ng liwanag ang ibang tao. Ang mahalaga, nakauwi ka na, buhay ka, at buo pa rin ang puso mo. Lumipas ang ilang linggo na tila isang mabagal at nagpapagaling na agos ng ilog. Sa maliit na kusina ng kanilang bahay, muling humawak si Winona, damharina at asukal. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot na baka hindi maging perpekto ang kanyang gawa para sa mga mapanuring mata ni Doña Graciela. Wala nang presyon na kailangang kumita ng malaki para sa mga utang ni Rafael. Ang bawat pagmamasa niya ng masa ay puno ng pagmamahal para sa kanyang sarili. Ginamit niya ang lumang horno ni Nanay Rosa at nang magsimulang mangamoy ang bagong lutong, ensaymada, sa buong kabahayan, naramdaman ni Winona na muli niyang natagpuan ang kanyang tunay na pangalan. Isang hapon, habang nag-aayos si Winona ng mga bagong lutong tinapay sa ibabaw ng mesa, dumating ang isang kartero sa kanilang pintuan. May bitbit itong isang malaking sobre na naglalaman ng isang tseke at isang formal na liham ng kontrata. Ang halaga ng tseke ay sapat na upang tuluyan siyang makapagsimula ng sariling negosyo nang walang inaalalang utang. Binasa niya ang mensahe na nakasulat sa isang simpleng puting papel na nakalakip sa mga dokumento. Nakatitig si Winona sa mga salitang nakasulat. Para sa isang matapang na panadera, 1,000 ensaymada para sa isang pagdiriwang ng bagong simula. Walang nakalagay na pangalan kung sino ang nagpadala o kung anong pagdiriwang ang gaganapin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay bumilis sa pinaghalong kaba at pag-asa. Sino ang taong ito na nagtitiwala sa kanyang kakayahan ng ganito kalaki? At ano ang ibig sabihin ng misteryosong mensaheng ito sa kanyang bagong tahimik na buhay? Ang bawat paghinga ng sariwang hangin mula sa mga dalampasigan ng Batangas ay tila isang dahan-dahang paglilinis sa nanunuyong lalamunan ni Winona. Wala rito ang nakabibinging ingay ng trapiko sa Pasig, at lalong wala ang nakasasakal na presensya ng mga taong tumitingin sa kanya bilang isang kasangkapan lamang. Ang paligid ay nababalot ng banayad na kaluskos ng mga dahon ng niyog at ang malayo ngunit payapang himig ng mga ibon na nagbabalita ng hapon. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang natitirang dignidad. Naglakad siya sa pamilyar na daan patungo sa kanilang munting tahanan. Sa ilalim ng malabay na puno ng mangga sa kanilang bakuran, natagpuan niya si Nanay Rosa. Ang matanda ay abala sa dahan-dahang pagwawalis ng mga tuyong dahon. Ang bawat galaw nito ay puno ng ingat at tiyaga. Ang pagpikit dilat ng araw
Sa pagitan ng mga sanga ay lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa lupang binubungkal ng kanyang ina. Sa isang iglap, nabitawan ni Winona ang kanyang daladalahan, ang lahat ng bigat na 8 taon niyang dinala, ang pagtitiis sa mga Monte Mayor, ang panlilinlang ni Raphael, at ang kahihiyan sa katedral ay tila biglang sumabog sa kanyang dibdib sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin. Nabitawan ni Nanay Rosa ang kanyang walis at mabilis na lumapit sa kanyang anak. Walang anumang tanong, walang anumang panunumbat. Ang tanging naging sagot ng matanda sa lahat ng sakit ni Winona ay ang mahigpit at mainit na yakap na amoy araw at amoy ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Naramdaman ni Winona ang panginginig ng mga balikat ng kanyang ina at doon, sa gitna ng payak na bakuran, ibinuhos niya ang lahat ng luhang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang bawat hikbi ay tila isang pagbaklas sa mga rehas na pumigil sa kanyang kaligayahan sa loob ng mahabang panahon. "Patawad, nanay," bulong ni Winona sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang kanyang muka ay nakabaon sa balikat ng matanda. "Akala ko po ay kailangan kong ubusin ang sarili ko para lamang mabayaran ang utang na loob natin sa kanila. Akala ko po ay doon ko mahahanap ang halaga ko." Dahan-dahang hinawakan ni Nanay Rosa ang muka ni Winona. Ang kanyang mga daliri na may mga kalyo ng pagsasaka ay dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisinggi ng anak. Tinitigan niya ang mga kamay ni Winona, mga kamay na may mga marka ng sunog mula sa hurno at mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. "Anak, ang tunay na utang na loob ay hindi kailanman nagiging tanikala. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kapag babayarin ng iyong kaluluwa para sa isang pabor." Mahinahong wika ni Nanay Rosa, ang bawat salita ay may dalang kapayapaan. "Nandito ka na sa bahay. Hayaan mong ang lupang ito at ang iyong sariling lakas ang muling bumuo sa iyo." Sa mga sumunod na linggo, ang maliit na kusina sa kanilang bahay ay muling nabuhay. Ginamit ni Winona ang lumang hurno na gawa sa tisa at sa halip na magluto para sa sikat na pangalan ng mga Monte Mayor, nagluto siya para sa kanyang sarili at para sa mga kapitbahay na laging may dalang ngiti. Ang bawat pagmamasa niya ng harina ay tila isang meditasyon, isang paraan ng pagbawi sa bawat piraso ng kanyang pagkatao na dati ay ninakaw. Ang ihalimuya keneng bagong lutong ensay, madana, may palaming na mantekilya at asukal ay muling lumaganap sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat tinapay ay hindi na amoy sakripisyo, kundi amoy ng kalayaan. Isang hapon, habang abala, si Winona sa pag-aayos ng kanyang munting tindahan sa harap ng bahay, isang kartero ang huminto at nag-abot ng isang malaking sobre. Sa loob nito ay may isang tseke na nagkakahalaga ng malaking halaga at isang maikling liham na nakasulat sa isang mamahaling papel. Ang bawat salita ay binasa ni Winona ng may halong kaba at pagtataka. 1,000 piraso ay nag-iiyong pinakamasarap na ensay, mada para sa isang pagdiriwang ng muling pagsilang. Ang bayad na ito ay paunang deposito lamang para sa iyong talento. Walang nakalagay na pangalan ng nagpadala, ngunit ang bawat titik ay tila pamilyar ang hagod. Nakatitig si Winona sa malaking halagang nasa kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pag-asa. Sino ang taong ito na nais siyang tulungang muling makatayo? At ano ang ibig sabihin ng muling pagsilang na tinutukoy sa liham? Ang limuyakin ng tunaw na mantekilya at asukal ay tila isang mainit na yakap na pumupuno sa bawat sulok ng bagong tayong panaderya ni Winona. Ang munting espasyong ito nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan na pinangalanan niyang Pande Wednesday ay hindi na isang kulungan kundi isang santuaryo. Ang bawat pagmamasa niya sa arena ay may kasamang nangiti at magaang paghinga, isang malaking kaibahan sa mga panahong ang kanyang mga luha at pagod
ang nagpapaalat sa kanyang mga gawa sa loob ng mansyon ng mga Montemayor. Sa tulong ni Nanay Rosa at ng ilang kababaihan sa kanilang barangay, natapos ni Winona ang 1,000 ensaymada na ini-order ng misteryosong costumer. Ang mga ito ay maayos na nakasalansan sa mga kahon, tila mga gintong pabuya ng kanyang bagong kalayaan. Pagsapit ng katanghalian, ang payapang paligid ay nabulabog ng bahagya sa pagdating ng isang simpleng sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ang pag-ikot ng gulong sa maliliit na bato ay nag-iwan ng alikabok na mabilis ding tinangay ng preskong hangin mula sa dagat. Bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaking hindi nakasuot ng formal na barong o suit na pang-opisina, kundi isang simpleng puting linen na plo at maong. Nang mag-angat ng paningin si Winona mula sa inaayos niyang mga kahon, tila huminto ang ikot ng kanyang mundo. Ang pamilyar na kalmadong mga mata ni Atty. Wilfredo Vergara ang sumalubong sa kanya. May dalang ngiti na kasing liwanag ng araw sa Batangas. Ate Will, ikaw ang nag-order ng lahat ng ito? Halos pabulong na tanong ni Winona. Ang kanyang mga kamay na may bahid ng arena ay automatikong napunta sa kanyang pisinggi upang punasan ang sarili sa gitna ng kanyang pagkabigla. Lumapit si Will. Ang bawat hakbang niya ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Winona, hindi dahil sa kaba ng kasinungalingan, kundi dahil sa isang kakaibang ginhawa na ngayon lamang niya naramdaman sa presensya ng isang lalaki. Dahan-dahang inabot ni Will ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at siya na mismo ang marahang nagpunas sa mantsa ng arena sa pisngi ni Winona. Ang dampi ng kanyang daliri sa balat ng babae sa ibabaw ng panyo ay nag-iwan ng isang banayad na init, isang tahimik na paraan ng pagpaparamdam na siya ay ligtas at inaalagaan. Sabi ko naman sa iyo, Winona, biktima rin ako ng mga taong mapanlinlang noon. Malambot na wika ni Will habang ibinababa ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Winona. Nang mabawi ko ang buhay ko, ipinangako ko sa sarili ko na tutulungan ko ang sino mang dumadaan sa parehong dilim para muling makatayo. Ang mga ensaymadang ito ay hindi para sa akin. Ibibigay ko ito sa isang foundation para sa mga inabando ng kababaihan sa Maynila. Hindi ba't tamang-tama para sa pagdiriwang ng iyong kalayaan upang ipaalala sa kanila na may pag-asa pa? Ang panunuyo, eneng lalamunan ni Winona, ay napalitan ng isang matinding kagalakan na nagbabadya ng luha. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi siya tiningnan bilang isang makinang tagagawa ng pera, kundi bilang isang babaeng may halaga at talento na nararapat ipagmalaki. Inanyayahan niya si Will sa kanilang maliit na veranda at pinagsilbihan ng pinakamasarap na kape at tinapay na nagawa niya. Ang kanilang pag-uusap ay tila isang malinaw na ilog, walang pag-aalinlangan, walang pagkukunwari. Ngunit habang nilalasap nila ang kapayapaan ng hapon, ang kanilang katahimikan ay saglit na naputol ng dumating ang isang mensahero mula sa Kapitolyo. Inabot nito kay Winona ang isang makapal na sobrang kulay kape na napuno ng mga selyo. Walang nakasulat na return address, ngunit pamilyar na pamilyar kay Winona ang panginginig ng sulat kamay na nakaukit sa papel. Dahan-dahan niyang binuksan ito at bumulaga ang ilang pahina ng sulat na gusot at halatang basa ng luha, kasama ang isang lumang litrato nilang dalawa ni Rafael nung nagsisimula pa lamang silang mangarap. Noong mga panahong akala niya ay tapat ang pag-ibig nito. Binabasa pa lamang niya ang unang linya kung saan nagmamakaawa si Rafael ng kapatawaran. Isinasalaysay kung paano siya itinakwil ng kanyang sariling ina at kung paano siya naiwang walang-wala sa gitna ng pagkasira ng kanilang pamilya. Naramdaman ni Winona ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Tiningnan niya si Will na tahimik na naghihintay ng kanyang reaksyon, puno ng respeto at pag-unawa. At pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin sa sulat na naglalaman ng mga basag na pangako. Sa kabila ng lahat ng sakit at paghilom,
May natitira pa ba siyang awa para sa lalaking muntik nang pumatay sa kanyang kaluluwa? O oras na para tuluyang sunugin ang huling tulay pabalik sa kanyang madilim na kahapon? Nakatitig pa rin si Winona sa gusot na liham nang mapansin niya ang isang madilim na anino na humarang sa liwanag ng araw sa bungad ng kanyang munting panaderya. Inangat niya ang kanyang paningin at doon, sa labas ng kanyang bakuran, nakatayo ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Ang mamahaling damit at maayos na buhok ni Rafael ay napalitan ng isang lukot na pantaas at mukhang pinagkaitan ng tulog at pag-asa. Ang kanyang mga balikat na dati ay tuwid na tuwid dahil sa pagmamalaki, ay ngayon ay bagsak na bagsak, pasan ang bigat ng mundong siya mismo ang sumira. Dahan-dahang pumasok si Rafael. Ang bawat hakbang niya ay tila nagmamakaawa sa lupang kanyang tinatapakan. Nang makita niya si Winona, mabilis siyang napaluhod sa magaspang na lupa. Hindi alintana ang mga maliliit na batong bumaon sa kanyang tuhod. Ang kanyang mga luha ay nagunahan sa pagpatak, kasabay ng panginginig ng kanyang buong katawan. Winona, mahal ko? Ang boses ni Rafael ay basag at puno ng desperasyon. Isang tinig ng taong nawalan ng lahat ng yaman at dangal. Patawarin mo ako. Naisip ko ang lahat ng pagkakamali ko. Wala na si Mama. Tuluyan na siyang nagkasakit dahil sa stress matapos kunin ng bangko ang bahay namin. Nakulong na si Selena. Ubos na ang lahat ng ari-arian namin. Naisip ko na ikaw lang pala ang tunay na nagmahal sa akin. Bumalik ka na sa akin, please. Magsisimula tayo ulit kahit dito na lang tayo sa probinsya. Inaasahan marahil ni Rafael na sisigaw si Winona. Nasusumbatan siya nito o kaya ay iiyak at yayakapin siya tulad ng dati. Ngunit nanatiling kalmado ang babae. Ang bagyo sa puso ni Winona ay matagal nang humupa. Tumingin siya kay Will na tahimik na nakatayo sa isang gilid. Isang marahang tango mula sa abogado ang nagbigay sa kanya ng kasiguraduhan na kaya na niyang harapin ang multo ng kanyang nakaraan ng mag-isa nang walang anumang pag-aalinlangan. Tumalikod ng saglit si Winona at kumuha ng isang platito. Ipinatong niya rito ang isang piraso ng bagong lutong, ensaymada, at isang baso ng malamig na tubig. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rafael at inilapag ito sa maliit na lamesang gawa sa kawayan na nasa pagitan nila. Kumain ka muna, Rafael. Mahaba ang naging biyahe mo mula Maynila. Mahinahon at pantay ang boses ni Winona. Walang bakas ng galit, ngunit wala ring bakas ng pagmamahal. Ito ay ang boses ng isang estranghero na nag-aalok ng simpleng awa para sa isang napadaan na manlalakbay. Tinitigan ni Rafael ang tinapay. Ang kanyang mga luha ay lalong bumuhos. Hindi ko kailangan ng pagkain, Winona. Ikaw ang kailangan ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Hindi ko na uulitin ang mga nagawa ko. Isang mapait na ngunit malayang nanggiti ang sumilip sa mga labi ni Winona. Ang tinapay na yan ang huling ibibigay ko sa iyo, Rafael. Katulad ng buhay ko noon, matamis at inihanda ng may buong pagmamahal, pero inubos ninyo hanggang sa wala nang matira. Pinapatawad na kita. Pinapatawad ko kayong lahat. Ngunit ang kapatawarang ito ay hindi imbitasyon para muli mong guluhin ang mundo ko. Ang kapatawarang ito ay para sa sarili ko, upang tuluyan na akong makawala sa tanikalang itinalin ninyo sa aking leeg. Dahan-dahang napatayo si Rafael. Ang matapang at malamig na katotohanan ay tuluyan ng sumampal sa kanyang pagkatao. Nakita niya sa mga mata ni Winona na wala na ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay buo, matatag, at hindi na kailanman magiging anino ni numan. Walang ibang nagawa si Rafael kundi ang humagulhol ng tahimik. Kinuha niya ang tinapay bilang huling alaala ng pagmamahal na sinayang niya at dahan-dahang naglakad palayo, pabalik sa madilim na buhay na siya mismo ang humubog nang tuluyang mawala sa paningin ni Winona. Ang anino ng nakaraan, naramdaman niya ang marahang paglapit ni Will.
Tumayo ang lalaki sa kanyang tabi, hindi upang sakupin ang kanyang espasyo, kundi upang samahan siya sa kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Naramdaman ni Winona ang banayad na pagdampi ng braso ni Will sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagbibigay ng kakaibang init at kilig sa kanyang dibdib. Sabay nilang tiningnan ang malawak na dagat ng Batangas, kung saan ang mga alon ay payapang humahampas sa pampang. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng pag-iyak sa dilim, tiningala ni Winona ang langit at nakita niyang ito ay tunay at napakalinaw na asul. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang siklo ng pagmamasa at pag-alsa ng tinapay na nagbunga ng isang matamis at masustansyang ani. Ang Pan de Wednesday ay hindi na lamang isang munting tindahan sa tabi ng daan. Ito ay naging isang buhay na simbolo ng pag-asa para sa buong bayan ng Batangas. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa marahang tunog ng pagpihit ng pintuan ng malaking hurno na sinusundan NG paglabas ng halimuyak ng banilya at gatas na tila isang dalangin na pumapailan lang sa hangin. Sa loob ng kusina, si Winona ay abala sa pag-aayos ng isang espesyal na cake. Wala na ang mga rosas na gawa sa asukal na sumisimbolo sa kanyang pagiging bilanggo ng nakaraan. Ang cake na ito ay simple lamang, ngunit pinalamutian ng mga kulay ng bahaghari at mga tunay na bulaklak mula sa hardin ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo at takot, ay ngayon ay gumagalaw ng may tiyak na kumpiyansa at sining. Ang bawat paghaplos niya sa icing ay puno ng pasasalamat para sa buhay na kanyang binawi mula sa mga kamay ng mapagsamantala. You're working too hard again, Win. Baka mapagod ang pinakamagaling na panadera ng buhay ko. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Nakatayo sa pintuan si Will. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at ang kanyang walang kupas na kalmadong ngiti. Ang kanyang presensya ay hindi na isang legal na proteksyon, kundi isang emosyonal na sandigan na dahan-dahang nagturo kay Winona na ang pag-ibig ay maaari palang maging payapa at hindi nakakasakal. Sanay ako sa init ng kusina, Will. Alam mo yan. Tumatawang sagot ni Winona habang tinatanggal ang kanyang apron. Ang kanyang taglish ay natural at puno ng sigla, malayo sa pabulong na boses na ginagamit niya noon sa mansyon. Pero sige, dahil nandito ka na, let's have some coffee sa veranda. Habang nakaupo sila sa lilim ng puno ng mangga, dahan-dahan nilang pinanood ang paglubog ng araw na nagpapakulay ng lila at kahel sa malawak na dagat. Sa malayo, nabalitaan ni Winona ang huling balita tungkol sa mga Montemayor. Si Doña Graciela ay nananatiling mag-isa sa isang maliit na apartment. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng isang marangyang buhay na kailanman ay hindi na babalik. Si Rafael naman ay nagtatrabaho sa malayo bilang isang simpleng kawani, pilit na binabayaran ang mga utang na hindi matatapos-tapos. Wala nang puwang ang galit sa puso ni Winona para sa kanila. Ang katarungan ay naisagawa na ng tadhana at ang kapatawarang ibinigay niya ay ang naging susi upang tuluyan siyang makalipad ng malaya. Alam mo, Will, noong Miyerkules na iniwan ko ang lahat sa altar, akala ko katapusan na ng mundo ko. Bulong ni Winona habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang ulo sa balikat ni Will. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng lalaki sa kanyang buhok, isang kilos na puno ng paggalang at wagas na pagmamahal. Pero doon ko pala nahanap ang tunay na simula. Nahanap ko ang sarili ko dahil ang halaga mo, Winona, ay hindi kailanman nakadepende sa kung gaano mo kayang magsakripisyo para sa ibang tao. Tugon ni Will. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapahalaga sa bawat hibla ng iyong pagkatao, hindi ang pag-ubos nito. Sa ilalim ng unang bituin na sumibol sa langit, isang malalim na paghugot ng hininga ang pinakawalan ni Winona. Isang hininga na puno ng kagaanan at lubos na kaligayahan. Ang kanyang paglalakbay mula sa madilim na pasilyo ng mansyon patungo sa malayang dalampasigan ng Batangas ay natapos na. Ang sugat ng nakaraan ay naging isang pilat na lamang
na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalakasan. Natutunan niya na ang pinakamasarap na tinapay ay hindi iyong gawa sa pinakamamahal na sangkap, kundi iyong niluto sa hurno ng sariling dignidad at pagmamahal sa sarili. Ang Bande Wednesday ay mananatiling bukas, hindi lamang para sa mga nagugutom sa pagkain, kundi para sa lahat ng mga pusong nagnanais na muling mahanap ang kanilang daan patungo sa liwanag. Sa dulo ng lahat, natagpuan ni Winona ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kaligtasan, at ang kanyang tunay na tahanan,